Bago natin simulan ang karugtong ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating recaps. At ngayon, tara na at ipagpatuloy natin ang kwento. Sa oras na ito, si Wu Jixing ay labis na pinapawisan na nakadilat ang mga mata at agad na umamin ng pagkatalo. Pumasok si Guro Wu at hinawakan si Wu Jixing sa mga balikat. Sinabi niya kay Wu Jixing na buti na lang at nagpigil si Lin Hui. Kung hindi, ang sipa na yon ay direktang tatama sa kanya. Lumingon naman si Guro Wu sa tahimik na mga tao, inilagay niya ang kanyang kamay sa braso ni Lin Hui at tinanong kung may iba pang tatakbo para sa posisyon ng chief. Ang napakalaking bunganga ay nakaupong walang laman sa gitna ng tahimik na arena. Inayos ni Guro Wu ang kanyang salamin at inanunsyo na si Lin Hui ang papalit bilang chief para sa susunod na buwan. Nagbigay siya ng mahigpit na utos sa klase, sinabihan niya sila na hanggang sa matapos ang kompetisyon ng klase, walang sino man ang pinapayagang mag-leak ng impormasyon tungkol sa kanilang bagong chief sa ibang mga klase. Hiniling niya na mahigpit na sundin ng lahat ang panuntunang ito. Ang mga estudyante sa mga tao ay nag-usap-usap, tinawag ng isang estudyante ang ipinakita bilang astig at sobrang galing, tinawag naman ito ng isa pang estudyante na nakakatakot, napansing patay na si Wu Jixing kung talagang tumama ang sipa. Tumingin si siya kay Lin Hui at tinanong kung ano ang problema. Si Lin Hui ay kinakabahang pinawisan at tumingin sa napakalaking pinsala at tinanong siya kung papabayaran ba siya ng paaralan sa pagsira ng arena. Sa conference room kung saan nakaupo ang ilang matatanda sa paligid ng isang mahabang mesa, isang matandang lalaki na nagngangalang Ling Senador, ang din ng 3 taon, ay tumingin sa unahan at hiniling kay Guro Wu Qinghua na ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari sa klase C kahapon. Sinabi ni Guro Wu sa dean na si Wu Jixing ay walang galang sa panahon ng halalan ng chief, kaya tinuruan niya ito ng kaunting leksyon. Naisip niya sa sarili na hindi pa niya maaaring ilantad ang tunay na lakas ni Lin Hui sa ngayon. Si Dean Ling Senador ay nakaupo sa ulunan ng mesa at sinabi kay Guro Wu na kahit para sa disiplina, hindi niya dapat giniba ang arena. Sinabi niya na ang ganitong pag-uugali ay hindi hihikayatin at si Guro Wu ay dapat magbayad para sa mga pagkukumpuni. Mahinahong sumagot si Guro Wu na walang problema. Itinuro ng din ang isang remote sa isang malaking screen at inanunsyo na ang kompetisyon ng klase ay sa makalawa, kaya dapat silang gumuhit ng kanilang mga kalaban ngayon. Ipinakita ng screen ang 5 kaganapang available para sa Arena Phase, Arena Point Match, Territory Defense, Alpha Wolf Hunt, Top of the Tower, at Spiral Maze. Sinabi ng din na alam na ng lahat ang mga patakaran sa puso, kaya hindi na siya mag-aaksaya ng oras sa pag-ulit ng mga ito. Ipinahayag niya na oras na upang gumuhit ng mga palabunutan. Ang mga papel ay inihagis ng mataas sa hangin at lumipad pababa sa paligid ng silid. Inabot ni Guro Wu ang isa sa mga nahuhulog na papel. Tiningnan niya ito ng kinakabahan at nakita ang mga salitang Alpha Wolf Hunt na nakalimbag dito. Pinawisan siya at naisip sa sarili na hindi niya alam kung ito ay swerte o malas. Isang babaeng guro na nagngangalang Lai Jingru, ang homeroom teacher ng klase F, ang lumapit sa kanya. Itinaas niya ang isang katugmang papel at ngumiti, sinabihan si Guro Wu na mukhang sila ang magkalaban sa pagkakataong ito. Tiningnan siya ni Guro Wu at sinabi na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga estudyante at walang kinalaman sa mga guro. Patuloy nang ngumiti si Lai Jingru at tinanong siya kung ang mga estudyante ba ay hindi kumakatawan sa kanilang mga guro. Ngumiti si Lai Jingru kay Guro Wu at tinanong kung natatakot siyang matalo. Inayos ni Guro Wu ang kanyang salamin at sinabi sa kanya na hindi sila matatalo at sinabihan siyang maghintay na lamang. Maya-maya, nakatayo si Guro Wu sa harap ng kanyang mga estudyante sa lecture hall. Inanunsyo niya na ang kanilang kaganapan laban sa klase F ngayong taon ay ang Alpha Wolf Hunt. Ipinaliwanag niya na ito ay isang point-based na tracking at hunting event. Ang buong klase ay hahatiin sa 2 tungkulin na tinatawag na Lone Wolves at Wolf Packs. Kasama ang chief, magkakaroon ng 5 lone wolves, ang natitirang mga estudyante ay hahatiin sa 7 wolf packs. Detalye niya ang point system, ang pagtalo sa isang estudyante mula sa isang wolf pack ay kumikita ng 2 puntos. Ang pagtalo sa isang lone wolf ay kumikita ng 5 puntos, higit pa rito, ang pagtalo sa chief ng kalabang klase ay nagbubunga ng 50 puntos, ang unang klase na umabot sa 70 puntos ang siyang panalo sa laban. Sinabi niya sa mga estudyante na ang lahat ay magkakalat sa likod ng bundok, ang mga lone wolves ay mag-oopera ng mag-isa, habang ang mga wolf packs ay kikilos sa mga grupo.
Maaari silang makipaglaban sa sandaling makatagpo sila ng mga estudyante mula sa kalabang klase. Itinaas ni Guro Wu ang kanyang daliri at sinabi na ang nakamamatay na puwersa sa pagitan ng mga estudyante ay mahigpit na ipinagbabawal. Nilinaw niya na ang simpleng pagpapawal ang kilos sa isang kalaban o pagpilit sa kanila na sumuko ay binibilang na tagumpay. Tinapos niya ang kanyang paliwanag at tinanong ang klase kung mayroon silang anumang katanungan. Sa mga upuan, tiningnan ni Lin Hui ang kanyang bughaw na holographic system screen. Ipinakita ng kanyang stats ang kanyang strength sa 16, agility sa 15, constitution sa 24, at spirit sa 24. Ngumiti siya at naisip sa sarili na ang kanyang kamakailang pagsasanay ay nagbubunga na. Biglang tinawag ni Guro Wu ang pangalan ni Lin Hui. Tumingala si Lin Hui ng kinakabahan at pinawisan. Sinabi ni Guro Wu sa kanya na nakipag-usap siya sa paaralan tungkol sa nasirang arena. Ipinaliwanag niya na ang ganitong uri ng pinsala sa ari-arian ay hindi sakop ng patakaran sa reimbursement ng paaralan. Si Lin Hui ay nagmukhang nagulat at nag-aalala na kailangan niyang bayaran ang mga pagkukumpuni mula sa kanyang sariling bulsa. Sinabi sa kanya ni Guro Wu na hindi naman kinakailangan yun. Ipinaliwanag niya na napansin ng Dean na ito ang unang pagkakasala ni Lin Hui. Plano ng Dean na obserbahan ang ugali at pagganap ni Lin Hui upang magpasya kung magiging maluwag o hindi. Nagtaka si Lin Hui kung ano ang ibig sabihin ng Dean sa ugali at pagganap. Ipinaliwanag ni Guro Wu ang kondisyon ng Dean. Sinabi niya kay Lin Hui na maipapakita niya ang magandang ugali at pagganap sa pamamagitan ng panalo sa kompetisyon ng klase at pagtaas ng kanilang grade ranking. Ngumiti si Guro Wu at tinanong si Lin Hui kung gusto niyang maiwasang magbayad ng mga gastos sa pagkukumpuni. Tumayo si Lin Hui at sumigaw ng siyempre hindi. Ipinahayag na dapat manalo ang klase C. Ang buong klase ay tumayo, itinaas ang kanilang mga kamao at masayang sumigaw para sa tagumpay. Sinabi ni Guro Wu sa klase na ang pangangaso ngayong taon ay iba dahil ang isang tunay na uhaw sa dugo na Asher Wolf ay gumagala sa mga bundok. Nagpanik ang mga estudyante, pinawisan, at sumigaw na mamamatay sila. Nagtanong sila kung bakit hindi muna nilinis ng mga guro ang halimaw. Ipinaliwanag ni Guro Wu na habang ang mga estudyante ay hindi maaaring gumamit ng nakamamatay na puwersa, ang halimaw ay hindi magpapakita ng awa, na ginagawa itong isang tunay na pangangaso. Ibinunyag niya ang isang malaking pagbabago sa panuntunan. Ang pagtalo sa kalabang chief ngayon ay nagbibigay lamang ng 5 puntos. Upang makuha ang napakalaking 50-point reward, dapat nilang talunin ang aktwal na Asher Wolf. Itinaas ni Guro Wu ang kanyang daliri at ipinaliwanag ang kanilang taktika. Sinabi niya na ang halimaw ay lumalabas lamang sa gabi. Inutusan niya ang klase na mabilis na alisin ang mga kalabang estudyante sa araw habang pinapanatili ang kanilang sariling lakas sa labanan. Pagkatapos, dapat silang magtipon sa gabi upang labanan ang lobo upang magkaroon ng pagkakataong manalo. Sinabi niya sa klase na piliin ang iba pang mga lone wolves na sasama kay Lin Hui at magplano ng kanilang estratehiya. Kinabukasan sa Alpha Wolf Hunt Arena, humakbang si Lin Hui habang isang babaeng staff ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang isuot ng maayos ang Chief's Point Tracking Watch. Tumingin si Lin Hui sa digital watch sa kanyang pulso. Ipinaliwanag ng staff na ang pagtalo sa isang kalaban ay automatikong nagdaragdag ng punto sa watch at nag-eliminate sa kalaban. Binalaan niya siya na kung matalo siya sa isang laban, ang screen ay magiging itim at siya ay madi-disqualify mula sa laban. Ang babaeng staff ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mga patakaran kay Lin Hui. Sinabi niya na ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang watch at ng squad watches ay ang lahat ng puntos na nakuha ng klase C ay automatikong mapupunta sa kanyang device. Ginagawa nitong mas madali para sa kanya na subaybayan ang estado ng labanan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroong maraming service stations na nakatayo sa bundok. Ang mga gusaling ito ay naglalaman ng pagkain, tubig, mga medical supplies, at mga rest area. Binalaan niya siya na ang mga service station na ito ay mga neutral zone kung saan ipinagbabawal ang pag-atake. Gayunpaman, ang pananatili sa loob ng isa ng higit sa 10 minuto ay magreresulta sa automatikong disqualification. Sinabihan niya siyang umalis sa tamang oras. Ipinaalala na ang kompetisyon ay magsisimula sa 9 AM at hiniling ang kanyang tagumpay. Sinuri ni Lin Hui ang kumikinang na watch sa kanyang pulso. Ang mga numero sa screen ay eksaktong lumipat sa 9:00, biglang may sumigaw na sumugod, bumukas ang malalaking metal gate at 12 ng mga estudyante ang agad na sumugod pasulong, mabilis na tumakbo sa kagubatan upang simulan ang pangangaso.